So ngayon mga kababayan, tapos na tayo dyan kay Bato at ebidensya na hinahanap kay Bato. Dito tayo mga kababayan kay Vic Rodriguez. Diba? Mga kababayan, kung naalala ninyo, si Vic Rodriguez at si Harry Roque, di ba? Habang nanawagan si PBBM, no, si Pangulong Bongbong Marcos na mag-resign ang miyembro ng kanyang gabinete na mga hindi ginampanan ang kanilang tungkulin at yung mga walang function bilang member ng gabinete, ang sabi ni Vic Rodriguez at ni Harry Roque, mga kababayan, ang sabi ni Vic Rodriguez at ni Harry Roque, Marcos Jr. No, at Vic Rodriguez, ayan, Marcos Jr. at Vic Rodriguez, sabi ni Harry Roque, Marcos Jr., talagang sobrang politika, nabubuisit ang taong bayan pero nabuisit ang taong bayan sa iyo, sa iyong partido, sa iyong gobyerno. Yun ang reaksyon ni Harry Roque patungkol sa panawagan ni PBBM na mag-resign ang kanyang miyembro ng gabinete sa mga hindi ginagampanan ang kanilang trabaho. At ang sabi pa nga ni Vic Rodriguez, dapat si BBM ang mag-resign. Kasi nga, meron tayong presidenteng bangag, meron tayong presidenteng adik, at ayaw magpa-hair follicle test. Bakit ang miyembro ng gabinete niya ang pa-resignin? At bakit hindi na lang siya ang mag-resign? Yun ang sabi ni Vic Rodriguez at ni Harry Roque. Ngayon naman mga kababayan, ito'y sinagot ni Lucas Bersamin. Ito'y sinagot ni Lucas Bersamin yung mga sinasabi ni Vic Rodriguez at ni Harry Roque. Ang sagot ni Lucas Bersamin na Executive Secretary, ito, alam mo si Vic, si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan eh. Sabi niya dito sa People's Tonight, alam nyo yan si Vic Rodriguez, Mamayumi Hilo po, daldal ng daldal yan eh. Why was he taken out of the office? Bakit siya tinanggal bilang gabinete ni PBBM actually hindi siya nag-resign tinanggal siya bilang gabinete ni BBM noon? Alam nyo kung bakit? Wala siyang 3 buwan, kantsaw lang siya. Yan ang sabi. Diba? Alam nyo, si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan eh. Sabi ni Lucas Bersamin dito sa People's Tonight page. Alam nyo yan si Vic Rodriguez, daldal ng daldal lang yan eh. Alam nyo kung bakit siya tinanggal sa miyembro ng gabinete ni BBM? Kasi wala siyang ibang ginawa. Kantsaw, wala pa siyang 3 buwan. Kantsaw na siya ng kantsaw. Diba? Ma'am Janet, hello po. Wag na natin siyang pansinin. Ayan ang sabi ni Lucas Bersamin kay Vic Rodriguez. Wag na natin siyang pansinin. Ito ang reaksyon ni Executive Secretary Lucas Bersamin ngayong Biyernes, Mayo 23 sa sinabi ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez na papugi lamang umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang courtesy resignation call sa lahat ng gabinete. Gusto niya makipag-away? Wag na. That's when we see in the middle of the night a dog barking at the fence. If you want to get up, you get up and throw stones at the dog. But we will not do that. Wag na natin siyang pansinin. Sabi ni Lucas Bersamin. Di ba? Pagdating daw ng gabi, kapag ang aso tahol ng tahol, ang tanging gawin mo, batuhin mo na lang para manahimik. Di ba? Actually mga kababayan, magbigay lang ako ng reaksyon patungkol kay Vic Rodriguez noon na sabi niya bago magkampanya bilang senador siya ng Duterte, ang sabi niya, meron daw tayong presidente na ayaw magpa-hair follicle test. Sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, walang kinalaman ang hair follicle test sa pagiging presidente ko at sa ating bansa. Bakit? Pag nagpa-hair follicle test ba ako ngayon, titigilan ba nila ako? At anong koneksyon? Anong koneksyon ng Philippine Institution or Constitution sa hair follicle test? At sabi nga ni BBM, ganyan naman na siya. Noon, trabahante ko pa yan. Kasama ko pa siya sa trabaho. Ganyan siya ng ganyan. Salita siya ng salita.
bakit siya nagtrabaho sa akin kung ganyan pala ako? Bakit nagtagal siya sa akin? Kung ayaw ko magpa-hair follicle test at addict ako. Di ba? Yan ang sabi ni PBBM. Oh, ganyan naman sila. Dakdak ng dakdak, daldal ng daldal. Oh, alam naman niya, kilala naman niya ako, matagal naman siya nagtrabaho sa akin. Bakit nagtagal siya nagtrabaho sa akin kung ganyan pala ako? Di ba? Oo. Yun ang totoo na sabi ni PBBM. Tanong ko sa inyo mga kababayan, bakit nga ba siya nagtrabaho kay PBBM kung alam niya palang addict si PBBM? Alam na pala niyang gumamit ng cocaine. Di ba may kasabihan tayo mga kababayan? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Di ba? Bakit nagiging ano pa siya noon ni PBBM, tagapagsalita ni PBBM, kung alam na pala niyang nagko-cocaine at alam na pala niya na addict at ayaw magpa-hair follicle test. At alam niyo naman po mga kababayan, noong siya ay nakay BBM pa, di ba inisyu na si BBM yan sa hair follicle test? Ano ang sabi ni Vic Rodriguez? Wala pong dapat ikabahala ang taong bayan kung hindi man nakapag-hair follicle test si BBM kasi nakapagpa-drug test na yan sa St. Luke's. Wala nang dapat sagutin ang presidente dyan. Which is sinabi ni Vic Rodriguez yan noon at sinabi na din ni Harry Roque yan. Wala na tayong karapatan na utusan ang presidente na magpa-hair follicle test kasi ang presidente ay may immunity. Diba? At bakit ngayon lang si Vic Rodriguez nagaganyan-ganyan na hair follicle test at puro papugi lang si BBM? Na which is, diba? Hello po Mama Marites Mosne, hello po. Bakit ngayon siya nagaganyan? Sa loob ng ilang buwan siyang nagtrabaho kay BBM. Oh. Isa lang ang kidney ni Pangulo. Kaya actually totoo po. 'Di ba? So yun ang katotohanan mga kababayan. Bakit ganyan sila? Kapag meron silang kagustuhan na hindi natupad at hindi nagawa ni PBBM, kinakalaban na nila. Oh, si Maharlika, tingnan nyo. Si Maharlika may gusto sa gobyerno na posisyon, hindi na ibigay, tinawag na ng kuting at bangag si BBM at least nabutod si First Lady. Oh, sino pa? Si Sas Rogandos, ganun din. Hindi lang nabigyan ng posisyon sa gobyerno, binibira na si BBM. Si Vic Rodriguez, hindi lang natupad ang libro. Binira na din niya si BBM. Bakit ganun? Nung panahon na nasa puder pa kayo ni BBM at tumitiba-tiba kayo, wala naman kayong sinasabi. Nung ngayon na tinanggal kayo at nawala kayo sa pagiging membro kay BBM, bakit kayo ngayon lang nagsasalita? Parang may naalala ako niyan, yung parang youth party list ba yun? Duterte youth party list ba yun ang sabi? Kapag hindi nyo ipaproklam ang Duterte youth party list, ilalabas namin ang kabulastugan at katiwalian ng gobyernong ito na milyones. Oh, kaya nga sinagot ni Raul ng Kabataan Party List na meron palang alam ang Duterte Youth Party List na kabulastugan at korupsyon. Bakit ngayon lang nila sabihin na kung saan naipit sila? Bakit ganun? Disparate moves ba ang tawag doon? Desperado ba ang tawag doon mga kababayan? Na kung saan nasa posisyon ka, o hindi ka magsasalita, may alam ka na pala na may katiwalian na nangyayari. So ngayon nung natanggal ka sa posisyon, tsaka mo sabihin na ibulgar ninyo ang katiwalian. So, bakit kung pagdating sa kagipitan, tsaka kayo magsasalita na may korupsyon na nangyayari? Pero nung panahon na hindi pa kayo nalagay sa alanganin or kagipitan, wala naman kayong sinasabi. Diba? Yun ang totoo mga kababayan. Ma'am Brinda, hello po. And kay Maki Kwan, hello po. Yun ang totoo mga kababayan. Diba mga kababayan, tama ba ako? Bakit ngayon lang sila magsasalita ng ganyan patungkol kay BBM na addict, bangag? Diba? Na kung saan nagigipit sila.
Pero nung panahon na nakikinabang sila sa posisyon nila kay BBM, hindi naman nila sinasabing may korupsyon na pangyayari. Adik si BBM, ayaw magpa-political test, bangag si BBM, gumamit ng cocaine, nagsasyabu. Bakit hindi nyo sinasabi yan noon, nung nandyan pa kayo sa poder ni BBM? At bakit ngayon nyo lang sabihin na ayaw magpa-political test, puro papugi lang? Bakit? Dumating ang panahon na nasilip ang kabulastugan ninyo? Ngayon mga kababayan, gusto ko lang reaksyonan si Vic Rodriguez na ang sabi nga ni Lucas Bersamin, kapag ang aso tumatahol-tahol sa gabi, batuhin mo para manahimik. Gusto ko lang sagutin, paano ka papaniwalaan ng tao kung tumakbo kang senador, hindi ka nanalo? Hindi pa ba sapat na patunay yun, Attorney Vic, na nagsisinungaling ka? Bakit? Nung tumakbo ka ng senador, hindi ka binuto eh. Hindi ka nga nanalo. Yun pa lang, patunay na yun na hindi totoo ang sinasabi mo. Diba? Kasi kung talagang naniniwala ang tao sa mga sinasabi mo na presidente adik, ayaw magpa-political test para matapos na, at sabi mo papogi lang si BBM, na nanawagan na courtesy resignation, bakit hindi na lang daw si BBM ang mag-resign? Sabi ni Harry Roque. Sinong maniniwala sa inyo ngayong tumakbo ka ng senador, hindi ka nga binoto, hindi ka nga nanalo? Parang sabi lang yan ng mga DDS noon kay Sara Duterte na, black voting tayo. Duterte. Panalunin natin sila kasi sila ang susunod sa naumpisahan ni Tatay Digong. Pero bakit 3 lang ang napasok? So sa patunay mga kababayan na hindi gusto ng Pilipino ang Duterte. Kasi kung talagang gusto ng Pilipino ang mga Duterte at si Sara Duterte, edi sana 10 senador pasok lahat, walang tanggal. Bakit 3 lang? Huwag nyo namang sabihin na senador ninyo si Amy at si Camille. Si Camille nagpasalamat kay Sara, nagpasalamat kay BBM. Si Amy nagpasalamat kay Sara, puro na wala nga pa kung narinig na nagpasalamat kay Sara. Di ba? Ganon yun mga kababayan. Ang katotohanan. Di ba? Sasabihin mo papugi lang si PBBM. Inuunong nasa puder ka ni PBBM, hindi mo naman sinabi na addict siya. Nagpapugi lang siya. Diba? Yun ang katotohanan, mga kababayan. No? Hindi ko na masyadong habaan.